Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga ka-seeker, saan mang dako po kayo sa mundong ito. Ay binabati ko po kayo sa pangalan ng atin pong Panginoong Hesus. Nawa po ay taglay natin ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng magandang kalusugan sa pangangatawan. Ganon din po sa atin pong espiritual na pamumuhay. Kumusta po ang lahat? Sa hapong pong ito, nais ko po na magkaroon po tayo ng pagbabahagi, isang maiksing talakayan tungkol po sa usapang Kristiyano. Ibig sabihin ay talakayan, usapan tungkol po sa banal na kasulatan. Sapagkat tayo ay mga Kristiyano, wala pong ibang pinakamataas na dapat natin pag-usapan kundi ang banal na kasulatan. At nawa po ay mabiblis po ang bawat isa sa atin at mapupuri din natin ang atin pong Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong bagay na kahit hindi po tayo magkakasakasama ng face to face, ngunit sa pamamagitan ng mga instrumento ng mga ganito ay magkakasama po tayo sa Panginoon. Sa hapong ito ay pinili ko po ang isang talata sa Biblia na isa sa pinakasikat sa buong kakristyanuhan. At isa rin sa talata o kaya verse, Bible verse na pinaka-paborito ng lahat ay maaring nahuhulaan nyo na. Okay, sapagkat ito po ay very well known at very favorite ng maraming mga Kristiyano. Ito po mga ka-seeker, ang talata at sulat ni Apostol Juan. Yung John 3:16 na ang sinasabi nga ay For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, totoo nga na paborito ang lahat at well known dahil dito natin nakikita yung pag-asa ng mga tao na kagaya natin na makasalanan na nawala yung pribilehyo ng buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa biyaya at dahil sa pag-ibig ng Diyos ay binigyan niya tayo muli ng panibagong pag-asa. Oo. Kanyang isinakripisyo ang kanyang anak upang tayo po ay hanapin. Tayo po ay abutin kung saan man po tayo naroroon. At hanggang ibinuwis niya ang kanyang buhay, nagdanak ang kanyang dugo upang bayaran ng ating kasalanan. Ngunit margin mga kaibigan, na hindi automatic na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi dito ay those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog nga ganito po ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakasarap isipin mga ka-seeker, na mayroong isa na umiibig sa atin na maaasahan. Na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung, tanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa Ilocano, sa Ilocano version po, ay basahin po natin. Takas talaunay ti panagayat ti Diyos, iti lobong nga intud na iti anak na nga bugbugtong. Tapno iso amin ang mama tikin kwa saan ang mapukaw no diket maadaan iti biyag nga agnanayon. Kakabsat,
Ada kadi iti pakasarakan tayo iti kastoy nga panagayat nga sabali malaksig iti Dios? Sigurado awan. Wala na po tayong masusumpungan ng ibang aasahan natin na mag-iibig sa atin ng ganitong klaseng pag-ibig. Na kung atin pong tatanggapin at ang atin pong susundin is at atin pong isa sa kabuhayan kung ano ang kanyang palatuntunan ay ihahatid tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay na walang hanggan. Doon din sa kanyang paraiso na kanyang ipinangako na doon mabubuhay ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa kanya. Kasi walang silbi kung buhay na walang hanggan tapos hindi rin mabubuhay sa paraiso. Kaya yan ay magkasama po yan. Buhay na walang hanggan at doon din sa paraiso na wala ng kamatayan, wala ng mga sakit, wala ng mga sakuna na kagaya yung mga nararanasan natin ngayon na tuloy-tuloy ang mga problema, mga sakuna. Ayan. Pero doon sa kanyang pangako ay madadama natin ang tunay na kaginhawaan at buhay na walang hanggan. Kaya ito ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa. Kung tutuusin natin, wala na tayong idadahilan pa. Awanan iti irason tayo pa'y. Mga kasiker. Awanan iti irason tayo pa'y kuma. Nga saan tayo nga awaten, dayta nga ijadjaya iti Dios. Kada tayo. Ang sabi pa sa isang talata ng Biblia, sa Philippians 2 verse 5, magpatuloy, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Magkaroon sana tayo ng pag-iisip na kung ano yung nasa kay Kristo. Ano daw yung nasa kay Kristo? Bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang kapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa cross. Biruin mo yan, mga kasiker, na siya ay Diyos, na siya ay nasa pinakamataas na posisyon, ay nagpakumbaba at nag-anyong alipin, nag-anyong tao, at hindi lang yan. Siya po ay pinersekyot hanggang kamatayan. At hindi lang basta kamatayan, hanggang kamatayan sa cross. Kaya ganito po ang nakasulat sa, na ang pag-ibig ng Diyos ay yung sinasabi nila na perfect. Perfect. Wala na tayong hahanapin pa. O kaya sa ibang salita ay unconditional love. O kaya ay agape love. Ayan po. Hindi niya tayo inibig dahil tayo ay kaibig-ibig. Hindi niya tayo inibig dahil tayo ay mayaman, mataas ang katungkulan, ikaw ba ay gwapo, ikaw ba ay maputi, ikaw ba ay maganda. Hindi po ganun, mga kasiker. Kundi tunay na pag-ibig. Hindi materialistic na pag-ibig, mga kasiker. Kaya ganito po ang pag-describe ng isang propeta, si Jeremias, na ang sabi niya, 31 verse 3, sabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Paano po i-describe ni Prophet Jeremiah? Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig.
Biruin mo yan. Oo. Walang hanggang pag-ibig. At ang sabi pa, dito sa Ilocano version, wen siyak nagayatak kinka iti agnanayon a panagayat. Gapo na, ababaan iti kinaman nga asi, iniya sideg ka. So, dayay gayam, kakabsat. Oo. Yung pag-ibig ng Diyos ay naglaok. May halong awa. Ayun nga eh. So, ibig sabihin is, yung awa ng Panginoon, di asi ti Diyos kada tayo. Daytoy nga rin, nagbasol tayo nga rin kat, daytoy basol, ti supapak na kat iso iti patay. Oo. Yung kasalanan kasi ay kabayaran ay kamatayan. So, wala nang pag-asa. Oo. Kasi yung demand ng batas, yung kautusan, ay kamatayan. Yung kabayaran ng kasalanan. At doon naawa ang Panginoon. Oo, na paano na lang ito? Di mawawalan na ng lahi ang tao. Oo. Pero kung isipin natin, Diyos naman siya eh. Mga ka-shaker, di ba? Diyos naman siya eh. Ay isang saglit, pwede naman niyang sabihin na, ang dali lang naman gumawa ng tao. Oo, madali lang naman gumawa ng tao. Bakit magtsatsaga pa ako dyan sa mga titikas ng ulo na yan na ganon sana po. Pero hindi po ganon yung Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya nga po pinatunayan niya na talagang totoo, tunay yung kanyang pag-ibig. Hindi niya binayaan ang lahi ng tao. O hindi kanya binayaan, hindi niya ako pinabayaan, hindi tayo pinabayaan. Kaya nga nakakalungkot mga ka-shaker, kung tayo na pinapakitaan ng Diyos ng pag-ibig, ng kanyang concern, hindi lang basta pag-ibig, kundi nais niya na tayo ay iahon sa bingit ng kamatayan. Ti purpose ti Diyos, ken iti plano ti Dios ket alawon na datayo iti panakatay wenno panakadusa iti impyerno nga nakasagana para kadagiti managbasol wenno nasukir kakabsat. Okay. So iti sabali nga bangir nga good news idi ni Kristo in may dito'y about ti daga. Yung isa pang good news mga ka-shaker, isinulat po ni Apostol Matthew sa chapter 9 verse 13 na ganito po yung kanyang pagkasabi. I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Dito'y manan, ito po yung isang magandang balita na naman, good news, a part of the gospel. Nga idi umay ni Kristo, idi inbaon ti amana, nung siya'y dumating si Kristo na kanyang anak. Ano ang sabi niya dito? Ako'y pumarito hindi dahil sa mga righteous, sa mga banal, kundi sa makasalanan. Di ba? Yun ang isang good news. Kasi kung para sa mga righteous, ay wala pa rin tayong puwang. Mga ka-shaker. So, daytoy iti naragsak nga banag. Nga mangitid kada tayo iti bangar kinnamnama. Nga kuna tayo, ay salamat apo. Ta inmay ka, haan nga kadagiti nalintag. No diket para kada kami nga managbasol. Nariknayo kadi kakabsat, iti ayat iti Dios. No saan nyo pa yung narikna kakabsat? Ni Apo Dios, agtok-tok-tok kadagiti puspuso yo. Mga ka-shaker, kung hindi nyo pa nadama ang pag-ibig ng Diyos, sa oras na ito, ginagamit ng Diyos ang mga instrumentong ito upang ipadama sa inyo ang kanyang pag-ibig. Sapagkat malapit na ang judgment, mga ka-shaker.
Nakikita na natin ang mga palatandaan na nakasulat sa banal na kasulatan. Itong mga alingaw-ngaw, dagitoy gubat, ginginad, mga sakuna, at lahat na ng mga kasamaan sa mundong ito. Amin nga kinadakas dito rabaw iti dagitan iti mangipakita nga asidugan iti judgment. Kat ti Apo maysa nga usaren na dagitoy nga pamalagip. Tapno awan ko ma iti mapukaw. No diket matungpal iti plano na nga iti so amin nga mamati. Sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At huwag kang mag-alala, kaibigan. Huwag kang mag-alala, kapatid. Maaring iniisip mo na kaya pa kaya akong patawarin ng Panginoon. Maaring iniisip mo, kaibigan, na punong-puno ka na ng kasalanan. Naalala mo kung ano yung background mo sa buhay. At nawawalan ka na ng pag-asa. Ngunit sa hapon na ito, sa oras na ito, mga ka-shaker, gusto kong itaga sa inyong puso, sa inyong isip, ang pangako ng Diyos sa bawat makasalanan. Kaya nga ang sabi, mga kaibigan, ako ay pumarito hindi dahil sa mga banal, kundi dahil sa makasalanan. So ito ang isipin natin. Dapat maging masaya tayo. Salamat, Panginoon. Dahil pumarito ka dahil sa akin, makasalanan. At ganito ang pangako. Sa Acts 3:19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang nais lang ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, natin pong isinishare, ay magbalik loob. Bakit magbalik loob, mga ka-shaker? Humiwalay kasi tayo dahil sa kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, ay nahiwalay tayo sa Diyos. At ang Diyos na umiibig sa atin, hindi niya tayo itinataboy. Kundi ang sabi niya, magsisi ka lang, at magbalik loob sa akin. So, hantayo ko mga agdwa-dwa, kakabsat. Anyaman iti kasasaad mo iti biyag. Anyaman dagiti mangburburibor iti panunot mo nga kasla nga saan kan nga maikari iti Apo. Saan, kabsat? Ibagakin ka ti Diyos or orayan na ka ng bayagan, kabsat. Iso nga, iti karina insigon iti surat ni Isaias, 1:18, ay ganito po. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong kasalanan ay maging tila mapula at maging mapuputi, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Oray kasano iti kapuskol na kalabaga na iti basol mo. Sabi, umay kayo ita, kat agsusurot tayo. Kuna ni Hiuba, oray no dagiti basbasol mo kaslada ko maiskarlata, mapapudaw danto akas nebe. No pay no nalabasit da akas lakar misi, agbalindan to akas napudaw adilana. So, mga ka-shaker,
patsin tayo daytoy. Tayo nga agduwa-duwa. Importante, agbabawi tayo. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out. So nga ro daytoy no, maadan, kalakiti itipod, no nga panagbabawi, idoron na ka iti panagbalbaliw. Kat manipod iti dayta nga panagbabawi, idoron na ka iti panagbalbaliw, mabalbaliwan iti biyag mo, babaan kini Kristo, nga inawat mo iti biyag mo, iti parabor na agbalin tayo, nga napudaw nga kas dilana. Naku na nato. Kaya, sana wala ng mga tao na nag-iisip na tatanggapin pa kaya ng Panginoon. 100% mga ka-shaker, tatanggapin ka ng Panginoon. Ang the best na oras, araw na ikaw ay magbalik sa Panginoon ay ngayon na. Huwag mo nang ipabukas. Huwag mo nang isipin na saka na lang. O kaya huwag mo nang isipin na may tatapusin muna ako. Ngayon na. Sapagkat hindi natin alam ang oras at araw. Hindi natin alam ang ating buhay. Kung kailan natin ibalik ang buhay natin sa Panginoon. Ngayon ang panahon na ibigay natin ang ating sarili. Tanggapin natin ng lubusan ang pag-ibig ng Diyos na parang isang dalaga na sasagutin ang kanyang manliligaw. Tayo ay hinalintulad sa isang dalaga na nililigawan ng Panginoong Hesus, na ibinibigay niya ang lahat ng kanyang plano sa atin, ang kabutihan, lahat, amin nga banag, nga pagimbagan tayo, kat iso iti ibagbagana, kat patyen tayo kuma. Iso nga day ko na nga tapno dagiti mamati, kat saan nga mapukaw, no di kat maadaanda, iti biyag, nga agnanayon. Anya pa iti panang iladawan ni Jeremias 33 verse 8. Iniladawan ni Jeremias no kasano iti panang pasudi ti Dios kada tayo, oray pa'y managbasol tayo. Ganito po ang sinasabi ni Jeremias kung na paano ang Diyos ay linisin ng ating makasalanan. Ang sabi po ay ganito, at aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan na kanilang pinagkasalahan laban sa akin. At aking ipapatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang ipinagkasala laban sa akin. At kanilang ikinasalangsang laban sa akin. Napo, napakabuti pa naman ang Panginoon. Hindi po ba tayo nai-inlove o kaya hindi ba nababagbag ang ating damdamin sa ganitong salita o kaya pangako o kaya paanyaya ng Panginoon sa atin. Siya na ang gumawa ng lahat, mga ka-shaker. Ang sinasabi niya lang sa atin ay lalapit kayo, magbalik loob kayo sa akin. Aminin ninyo na kayo ay makasalanan at wala na kayong magagawang mabuti. At pagsisihan nyo ito. At ako ang bahala. Ako ang bahala. Lilinisan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Yun ang sabi niya dito. Lahat ng iyong kasamaan. Gaano man kakapal, gaano man kapula. Mga ka-shaker. Kaya 100% mayroon kang pag-asa. Mayroon tayong pag-asa. Katanya pa iti kunana iti Ilocano version. Basahan tayo mo iti Ilocano version. Kunana ket dalosakto ida kadagiti amin nga kinadakas da. Isipin mo.
lagipem, no kasano iti kinadakos mo, kabsat. Mano nga tawen nga nagbiag ka iti kinadakos. Mano nga tawen nga saan mo ngayon kaskaso dagiti agkaskasaba. Mano nga tawen nga saan mo pulos nga inikan iti importansya iti panagsirbi iti Apo. Ngem saan na ka nga patalawin iti Dios. Anya iti kunana? Umay ka. Umay ka. Han ka nga agdanag. Saan ka nga agbain? O, ay ayaten ka unay. Han ka nga agdanag iti kinadakos mo. Importante, aminem, agbabawi ka, kat agbalbali ka. Kat pakawanek to, kunana, amin dagiti kinadakos da, ang nagbasulan da. Ken naglabsingan da ang maikaniwas kanyak. Anyaman di naglabsingan. Anyaman di ay nagbasulam. Insa pasa penti Apo, kabsat. Pagbabawim lain. Ket babaan, iti panagbabawim, panang awat mo kin Kristo. Ni Kristo iso ti agtrabaho kin ka. Ti Espiritu ti Dios iso ti agtrabaho kin ka. Ket jay ipagarup mo nga saan mo nga kabailan, nga labanen, nga basol mo, mapagbaligyan. Anuman ang kasalanan na nasayo. Iniisip mo na hindi mo kayang paglabanan. Kaya mo yan. Kung kasama mo ang Panginoon sa buhay. Oo. Noon, sinasabi mo, gusto mong magbago. Gusto mong maglilingkod sa Panginoon, pero hindi mo magawa, hindi mo kaya. Totoo po yun. Pero isa lang ang dahilan. Hindi mo kasi tinanggap ang Diyos. Hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo ng lubusan. At kahit ba nga sa mga nagsasabi na tinanggap na ang Panginoon sa kanilang buhay, pero bakit hindi sila makapagtagumpay sa kanilang mga kasalanan? Ano ang dahilan? Dahil nagtiwala sila sa kanilang sarili. Yun yung problema naman sa mga nanampalataya, ngunit walang buhay na koneksyon sa Panginoon. Iso nga, kahit nananampalataya, minsan ay hindi pa rin makapagtagumpay. Oray no namati no na minsan, saan dalata nga makapagbaligi ka dagiti basbason. Anya iti rason, kakabsat. Gapotan na kapoy iti koneksyon tayo. Nakapoy iti pamati tayo. Saan tayo nga inawat ni Kristo nga iso iti agbyag kada tayo. Nga iso iti mangimaniho iti biyag tayo. Dayta iti kinaagpayso ng kakabsat. Namati tayo nga agpayso, ngamda tayo lata ti mangimanmaniho iti biyag tayo. Kat no kasjay iti mapaspasama kakabsat, kapilitan. Nga saan tayo lata makapagbalik. Ngamin, nagbiag pay lang ti kinasyak kada tayo. Dapat si Kristo ang lahat sa buhay. So nga dadi kanta nga ron kakabsat, mayroon yung awit na si Kristo ang lahat sa buhay. Ayun po. Kung totoo mga kashikir na si Kristo ang lahat na sa ating buhay, lahat ay mapagtagumpayan natin. Yung sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Hindi yung through my strength. Haan nga di ay maramidak ti amin, gaputan na pigsa, gaputan na baknangak, gaputan di adalak. Haan nga kasyay. Oo. Oray anya ti kinabaknang mo, oray anya ti kinasirib kinalaing mo, anya ti adal mo. Without Christ in your life, awan lati amo. Kakabsat. Ngem, oray kasanat kababati adal mo, oray anya ti estado iti biyag mo, kakabsat. If Jesus Christ is within you, 100%, you can do all things through Him. Mga kashikir. So, daytoy itinaimbag nga damag kakabsat. Na?
iti daytoy nga malim. Iso nga kayat ko nga i-conclusion nga kastoy. Gusto kong i-conclusion ng ganito mga ka-shaker. Anong mangyayari sa atin kung ang pag-ibig ng Diyos na ito at panawagan ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin bilang makasalanan ay babaliwalain natin? Anya ti mapasamak kada tayo. Kakabsat. No daytoy nga ayat ti Dios nga ijadjaya na. Kin iti panawagan na nga agsubli tayo kinkwana. Kat baliwalaan tayo. Kastoy man kakabsat, iti palawag na iti Biblia. Ganito po ang paliwanag ng banal na kasulatan, mga ka-shaker. Sa Lucas Book of Luke 13 verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Tamang-tama talaga ang sinabi, mga ka-shaker. Whosoever believe on Him, should not perish but have everlasting life. Pero ang sabi dito, ang sino man hindi magsisi at hindi sumampalataya ay mga mamatay. Ibig sabihin, yung kabayaran ng kamatayan ay iipikto pa rin sa kanya. Iti Lucano kunana, saan kuna kada kayo ngamno di kay to agbabawi, mapukaw kay tumut amin iti kasta. Anyan nga nakakaskas ang papagayam, gagayam kinkakabsat ko ida. Nga iti likudan iti sakripisyo ni Kristo nga nang birok kada tayo, nang ibuwis iti dara na, tapno iti kasta maispal tayo iti nakaalaling gagat nga panakadosa. Kat lakaman tayon tugayam mo't lang iti panakadosa. Anyan nga nakaladladingit, nga agbalin nga kapadasan, dagiti tattao, nga mangipatangken kadagiti puspuso kin kadagiti tiltilda, nga saanda nga ikaskaso iti ebanghelyo. Kakabsat. At sa isa pang talata, mga ka-shaker, sa pangalawang Tesalonica 1 verse 8 ay ganito ang sinasabi, na nasa lumiliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dito nagkakamali ang karamihan eh. Dahil napakinggan nila yung talata na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe it in Him should not perish but have an everlasting life. Sapat na, masaya na sila. Pero hindi nila naintindihan. Kaya ngayon ay ibinabahagi po natin, mga ka-shaker, na hindi lamang ganon. Dapat natin unawain ng tama ang talatang ito. Na hindi automatic na pinaniwalaan mo lang si Kristo. Oo, naniwala ako kay Kristo. Siya anak ng Diyos. Siya ay dumating para tayo ay iligtas. Then that's all. Mayroon po tayong dapat gampanan, mga ka-shaker. Manampalataya. Ang sabi dito? Magsisi. Magbalik loob sa Panginoon. Hanlaang basta mamati tayo iti Dios, mamati tayo ken Kristo, mamati tayo nga inmay nga mangsubot kada tayo ket uston. Di ko nada nga basta namati laeng nga diyan palawag ni Apostol Santiago. Mabalin aya nga makaisalakan iti maysa nga tao. No adaan iso na iti pamati laeng. No way.
kakabsat. Saan nga mabalik? Kunana, adda iti obligasyon tayo. Kas, tapno ipakita tayo mo't di ay response tayo iti ayat iti Dios. Nga kas kin Kristo saan na lang nga inbaga, nga ay ayatan kayo iti unay-unay nga panagayat. No di kat with evidence, kat oray pa'y biyag, kat in sakripisyo na. Kat kasano tayo nga runmat, nga ipakita iti response tayo, nga datayo mat kat ayatan tayo mat ti Dios. Nga iso nga inmon una nga ng ayat kada tayo. Kasano? Iso na ito panagpamati. Kasano nga ipakita mo iti pamati? Panagbabawi. Panagbalbaliw. Tasaan nga mabalin nga ni Kristo kat ay apo, sikan ati agbalbaliw para kanyak. Hindi naman yata pwedeng ganon. Hindi naman yata pwedeng ganon, mga kasiker. Nasabihin natin sa Panginoon, nasa iyo naman ang lahat ay. Ikaw na lang yung magsisi para sa akin, Panginoon. Hindi po ganon. Oo. Mayroon tayong obligasyon. Yung pagsisisi, obligasyon po natin yun. Yung pagkilala sa ating kasalanan. Yung pagtubos, yun po yung obligasyon ng Diyos. Obligasyon ni Kristo sa atin. Oo. Pero yung obligasyon ng isang ililigtas, ay hindi natin pwedeng ibigay sa Kanya. O, kagaya nga po yun. Yung sumampalataya, alangan na sabihin natin na, ikaw na lang din, Panginoon, yung sumampalataya para sa akin. Ikaw na lang din yung magsisi para sa akin. Hindi po ganun. Ikaw na din yung susunod sa mga utos para sa akin. Hindi po, mga kasiker. Yun po ay atin pong obligasyon ibinigay ng Panginoon. At para sa mga tao na magpatuloy ng kanilang kasamaan at kasalanan, nabagaman sila ay nakakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ngunit kanilang pinapatigas ang kanilang puso at ang kanilang isip. Ay ganito po ang nakasaad sa Biblia. Iti Ilocano, kunana, balsen na dagiti saan ang mga mo iti Dios. Kendi agtulnog iti Ebanghelyo ti Apo tayo nga Hesus Kristo. Balsen na pala So, dito nagkakamali ang iba. Dahil sinabi ng Panginoon na ay ayatan ka iti unay-unay. Ket saanan nga dosaan dagiti nasukir. Haan nga kasi kakabsat. Ti Dios managayat ngam saan nga konsentidor. Ang Diyos po ay pag-ibig. Punong-puno ng pag-ibig, ngunit hindi po siya konsentidor. Kaya, ang magpatuloy sa kasamaan, kasalanan, ayaw tumanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ano ang sinabi dito? Ay kanyang ipaghihiganti sa panahon ng hukuman. Isoda madosa danto iti agnanayon apan nakapukaw, maisinada iti sangwanan ti Apo, ken iti dayag iti panakabalina. Mga kasiker. Ano po ang sabi dito? Sila po ay parurusahan. Sayang yung sakripisyo. Sayang yung pagtubos na ginawa ng Panginoon sa kanila. Dahil yung kabayaran ng kamatayan ay mapapasa kanila pa rin. Pero, sino ang dapat nating sisihin? Walang iba kundi ang sarili natin. Kung tayo man yung mapaparusahan sa bandang huli, wala ka ng ibang sisihin, kundi ang yung sarili din. Sapagkat yun ang pinili mo. Ang Diyos ay hindi po namimili. Binigyan niya tayo ng freedom of choice. Kaya, gaano man ang ginawa ng Panginoon para ipahayag sa iyo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas, kung ayaw mong tanggapin, ay hindi ka po niya pipilitin. Kung ano ang iyong pinili, yun ang matatamo mo sa bandang huli. Kaya nga ang sabi, kung ano ang iyong itinanim,
siya rin ang iyong aanihin. At yun na po yun, yung kabayaran ng kasalanan. Nakakalungkot naman, mga ka-shaker, kung ganun ang mangyayari sa atin. Kaya ngayon, habang hindi pa dumating yung panahon ng judgment ng Panginoon, ay nananawagan ang Diyos sa bawat isang makasalanan na talikuran na ang kasalanan at harapin, magbalik loob sa Panginoon. At ganun din po ang concern ng inyo pong lingkod kung bakit po tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon katulad ngayon, mga kapatid. Sapagkat kung mapaparusahan tayo, the love of God will become nothing to us. Will become nothingless. Oh. Agbalin nga awan ti kapaypayan na di sakripisyo ti Apo. Ngaman niya nga ron, no iso iti piling tayo. Ngam saan ko na? Agrebuat tayo kiti at humarap sa Panginoon, babalik sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. At sa Kanyang pagdating, nawa bawat isa sa atin ay masaya na sasalubong sa Kanya. So hanggang dito lang mga ka-shaker, nawa po ay na-bless po tayo. At sa muli ay magkita-kita po tayo muli. Ito po ang inyo pong lingkod, mga ka-shaker, nagsasabi ng walang personalan, walang sapilitan. Sharing is caring po lamang. God bless and bye-bye to everyone.